Alam niyo po, ito yung isang testimony niya. Bago ko, bibigyan ko po ng time si Brother Robbie. Sabi niya, dream destination ko ang Thailand. May magi-sponsor na sa kanya para ipahiwa siya, para ipatanggal yung kanyang pagkatao, para yung lalaki maging babae. Alam niyo na ibig ko sabihin, magpa-opera. Alam niyo, munti ka na. Buti na lang may nag-invite sa kanya sa church. Kapatid, huwag niyong huhusgahan yung itsura ng tao. Just invite them to church, just share the word of God, kasi you'll never know. May magi-sponsor na sa kanya. Okay, listen to this. May magi-sponsor na sa kanya, sabi niya, pangarap ko makapunta ng Thailand para baguhin ang pagkatao ko. Pero ngayon, nasa Thailand siya dahil binago ng Diyos ang pagkatao niya. Ladies and gentlemen, sige, encourage po natin. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Brother Robbie. Hallelujah. Thank you po. Thank you po sa opportunity nito sa on behalf of International Team. Maraming salamat, Pastor Genesis, for giving me the platform to also speak up. Noon po sa Philippines, I'm only sharing my testimony to small churches, a group of 100, maximum of 200. But to be sharing the word today, my testimony of how Jesus changed my life in the presence of more than or almost 800 people is nerve-wracking po. So, as missionaries, it is our goal, it is our job to share the word. And I hope that this message that I'll be sharing with you today, you can take it home with you and share it with others po. So, palakpakan naman natin ang Lord. So, allow me to formally introduce myself. My name is Robert Kier A. Manalastas. I'm from Angeles City, Pampanga. Homegrown po from Powerhouse Church, headed by Bishop Eric Domingo. So I grew up in a church na puro prophets and evangelists. So this whole missionary thing is something new to me. And I take it as a lesson. Ang dami ko pong napupulot kay Pastor Genesis each and every day na kasama ko siya together with his family. And ako po dati, I grew up having a very easy life. My dad is a disciplinarian and my mom is a housewife. So, growing up, I already felt different kasi apat po kami magkakapatid, lalaki lahat. Pero growing up, I always felt that I was different. Na may kakaiba sa akin, hindi ko ka-close yung mga kapatid ko, hindi ako makasunod dun sa gusto nila. So I know that there is something in me that na hindi talaga leading dun sa kung anong ginagawa ng mga lalaki. So, my dad had an opportunity to go to Japan. Since disciplinarian siya, lagi niya akong pinupuna pag nakikita niyang tumataliwas yung landas ko. So pag nahuhuli niya ako, talagang napapagalitan ako. But he had an opportunity to work in Japan, and that was the time that I already came out as a gay. So, nung nag-high school ako, that was the first time that I started wearing dress. And my mom bought it for me. I had my first ballerina shoes. When I was in high school, I trained for dance school and all that. So, nag-enroll ako. So, growing up, I started to build this kind of fear. Kasi sa mga members of LGBTQ po, ang usual fear is for you to be alone. Growing up alone and being left behind. Paano kanyan? Tatanda ka na wala kang kasama, wala kang anak, wala kang asawa. Sino mag-aalaga sa'yo? Yun lagi yung question sa amin, mga LGBT. So, that's when I started to have this fear. And that's when I also started to ask for validation from other people. And that's when I entered romantic relationship with the same sex. I had 4 relationships in total, and none of them were successful. Puro cheating involved, puro gamitan, puro pera, puro gamit, lahat. Typical scenario po ng mga LGBTQ community sa Philippines. It's very hard to find love kapag member ka ng LGBTQ community. But because of that fear, pinupush mo yung sarili mo sa taong hindi ka naman gusto.
So yung tendency po, you give out everything para lang magstay. Para lang i-validate yung emotion mo na I don't wanna be alone. So, after that, I came to a point where nagkaroon na ako ng depression kasi yung 4 na relationships ko po, puro unsuccessful. So I started to have suicidal thoughts. The moment I decided to end my life, papunta po ako sa tulay. Ready na akong tumalon. But then, nung pagkapunta ko po sa tulay, sarado yung tulay under construction. Sabi ni Lord, it's not yet your time. So umuwi po ako sa amin. Nagkulong ako sa kwarto, and then I started to call my best friend. Yung best friend ko po, dating tomboy. Siya po yung nag-invite sa akin sa church. So, nung tinawag ko siya, sabi niya, punta ka sa amin, fellowship tayo. Sabi niya, I will introduce you to someone. Sabi niya sa akin. So, since she is my best friend, I trusted her. Pumunta ako doon sa bahay nila, and nandun po yung buong family niya. So, lahat pala ng family niya na-save na. Yung best friend ko na to, lesbian, alam ko po yung bituka niya. Kasi best friend ko, kilala ko. And all of a sudden, may shift na nangyari sa buhay niya. So, I felt that there's something. So, nung nagrarant na ako sa kanya, nag-vent out na ako sa kanya, I felt the weight. I felt the weight na unti-unti nababawasan. So from being in a relationship, 4 consecutive relationships, tas biglang wala, mamimiss mo yung feeling na may napagsasabihan ka, na may nasharean ka, and that's what happened to me. So sabi ko, since I like this feeling, nung in-invite ako sa church nila, I immediately said, yes. Pero my mom's concerned, paano yan, mga Christian yan? Di ba pag Christian ka, dapat nagpapagupit ka, dapat ganito ka. Yun po yung stigma sa LGBTQ community. So if we ever encountered anyone, not only a member of LGBTQ community, Christianity is not gender-based po. It's not based on the status of someone. Pag may lumapit po sa atin, let's always welcome them. We are not the first one to judge them. We are the hospital of sinners. Huwag po natin silang sasaraduhan agad based on their looks. You will never know what impact it would create for someone to feel invited, to feel the warmth of having a fellow man inviting them na mapalapit kay Jesus. So, during my first service, I was wearing a dress, I was in full makeup, curly hair, high heels. So I thought it was normal for me. Standards of the world, normal yun sa akin. So pumunta ako ng church, full glam. Nakita ako ng bishop namin. Immediately, dun sa kinalakihan ko po kasing church, pag bishop ka, hindi mo naman siya malalapitan. Hindi mo siya makakausap. Pero yung bishop namin, dun sa church namin, siya po yung lumapit sa akin. And he started to prophesy. Ang sabi niya sa akin, you will be a fisher of men. Sabi niya sa akin, God will use your story to change a lot of people's lives. And as a first time attendee sa Christian church, hindi ko po maintindihan yung sinasabi ng bishop namin. Dahil hindi po ako ganun kakargado. And I was wearing heels, dress, full makeup on. For a bishop to approach me and prophesy to me, hindi ko po mag-grasp lahat. Since first time ko po mag-attend sa church. So every morning sa church po namin, we have a culture to attend a Zoom meeting. Zoom meeting po every 7 in the morning para makapag-share ng word yung bishop namin through social media ministry. So, lagi pa ako nag-attend doon until it comes to a point na pag-usapan na yung identity. Yung pagkatao mo kay Kristo. And I wasn't prepared. Hindi ko po kasi galing mag-attend ng morning prayer kasi una, babanggain niya yung schedule ko sa work. Until comes a time na hindi busy sa trabaho noon. So I took that opportunity na walang ginagawa to attend the morning prayer. And all of a sudden, Bishop is starting to talk about identity. So I felt that like I was attacked.
Kasi identity yun, pagkatao yun, ako lang yung LGBTQ doon. But then again, sabi ko, I cannot be mad, I cannot be angry towards my bishop because I need to honor the word. Yun yung nakasulat sa Bible and I can't contradict what is written. Hallelujah. Sabi ko, Yes. so kahit masakit, pero bakit masarap? Pero bakit parang totoo yung sinasabi niya? Pero bakit may basis yung sinasabi niya? Nakasulat siya sa Bible. So, after that morning prayer, nagkulong ako sa room ko, dun sa secret place. That's when I started to connect to God. I was praying to God. And my only prayer during that time is, sabi ko, Lord, am I a mistake? Am I wrong for being me? Is this some kind of a sin, a curse? Lord, I want to get near you right now. So my only prayer during that time is, sabi ko, Lord, basagin mo ko. Lord, break me. If it's the only way to glorify you, to glorify your name, then break me. Then make me whole again dun sa will mo. Amen. Sabi po sa Matthew 16:25, for whoever wants to save their lives will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Ang sabi ni Jesus. Hindi po tayo nailigtas para mabuhay ng komportable at madali. Ang sabi po ni Jesus, surrender and sacrifice. Yung pinakamataa's na desire po dapat natin is yung will ng Lord, hindi po yung will natin para sa sarili natin. That should be our highest desire. In Luke 22 verse 19, sabi niya, and Jesus took the bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Ang sabi po ni Jesus, do this. Ano po ba yung pinapagawa ni Jesus sa atin? Ano po ba yung ginawa ni Jesus during the Holy Communion? He broke the bread. I prayed for God to break me. He broke the bread. Yung bread na yun is a representation of His body and the blood poured out. So let's pray for us to be broken para ma-pour out tayo. Amen. The breaking of the bread is a sign that Jesus broke His body and His blood poured out from His breaking. We do the breaking of the bread as not a ritual sa communion po natin. Hindi po siya ritual. Jesus wants us to break ourselves daily to remember, honor, and celebrate His death and resurrection. Amen? Jesus wants us to empty ourselves for the life of others and for His will to be done. Ang sabi nga po, breaking is not a one-day process. Hindi po siya madali. Hindi po siya na-broken ka ngayon tapos okay ka na bukas. No, it's a daily process po. Ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15:31, I die daily. I die daily. It means Paul chooses to crucify himself every day. He chose to sacrifice his desires to live fully for God. Amen. Hindi po madali ang naging transformation ko. Yung tukso po nandyan lang. Hindi mo man kailangan hanapin ang tukso, nandyan siya. Readily available. Temptation is always available anywhere outside. Pero bakit po mas madaling hanapin yung tukso kesa hanapin ang Lord? Kasi po warrior ka. And God wants to equip you by fighting your demons. Amen. Mahirap pong hanapin ang Lord because He wants you to battle. Battle your demons. So kung yung tukso madali, yung paghanap sa Lord hindi, it's because there's a lesson behind it. Because God is teaching us how to become warriors. God wants us to be strong when we fight our demons. Para sa pagtungo mo sa narrow path, wala ka ng excess baggage na dala. Yung will and yung promises na lang ni Lord ang bitbit Amen. mo Amen. sa buhay mo. Yes. So, sa mga nagpe-pray po ng transformation, especially missionaries po tayo, it's never too late po para magpabasag tayo kay Lord. The transformation should start from you because if you want to transform the world, you have to be transformed by the Lord. Amen. Thank you. God bless you.
felt